Diyos Mariosep, maghintay kayo, mamalagsak! Napakalaki ng dahil ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi daw niya aalalahan ang gumastan ng labis. Nakakalimot talagang bansan to. Halatang ibang-iba ang pamamalakad kesa sa pamamalakad ng Madrid. Ang masama pa, puro Indio ang mga nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio! 20 taon ako nagsilbi sa bayan ng San Diego bilang isang hura paroka. Ngunit, niwala man lang isang nagatid sa akin nang ako'y papaalis na. Mga walang utang na loob! Dahan-dahan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilayan tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal lang hindi tinuturing ni Santiago ang kanyang sarili bilang isang Indio. Malayong malayo na siya sa dati. Sigurado namang hindi kasing saklap ang nangyari sa inyo kaysa sa amin. Nako, sigurado nagdaksaya ka lamang ng pera upang pumunta dito. Kung kakainin mo lang naman ay puro tinola sa handaan at matutulog na hindi nagsisihan. Kinalangod ko ipakalala ang anak ng ating asyang na kaibigan at si Don Rafael. Ayan, bisita kasama ng Santiago. Siya, si Juan Crisostomo Ibarra, galing sa Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Buenas noches. Ikinalulugod ko po kay lahat na makilala. Ba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagalak ko pong makilala muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Nagkakamali ako. Nasiento mucho, Reverencia. Hindi ka nagkamali. Iyo, kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung kayo na ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasayang ipanagkait sa iyong ama ay mapasaya. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit kong makasama. At masasabi kong isa lang sa kagalang-galang at tapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga nangyari tungkol sa kanya. Gayon, ako na anak ay walang kaalam-alam. Ilang taon ka nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang na nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo nga po ay, tila ang aking bayan nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit ako'y malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Vitorina. Kahit kailan na hindi ako nakalimot sa aking bayan. Sa mga bansang napunta mo, ano ang pinakamaganda? Tawad po, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya ay wala na po akong napuntahan pa bukod sa ating bansa. Pagkatapos ko po kasing mabasa at papag-aralan ng isang kasaysayan at kultura ng isang bansa, ay nakakalimutan ko na ang magagandang naaalala ko sa bansang iyon. Kung gayon, isa kang bulag na hangal. Iyo, ba't kailangan mo mag-aksaya ng pera upang pumunta ng Europa kung wala ka naman nagugustuhan? Ang iyong napag-aralan ay alam din naman ng kahit sinong Pilipino dito sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan na pakikitungo sa amin noong bata pa ako at mukhang walang nagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunita ko ang kanyang reverensya na dumadalaw sa amin at nakakasalo sa pagkain ng aking ama. Anak ko, naway bigyan niyo ako ng sinserong paumanhin. Senyores, Kapitan Tiago, kakagaling ko lamang po mula sa Europa. Kaya't naway sana maintindihan nyo na kailangan ko po agad lumisan. Di ka naman talaga mapipigilan. Sana mahintay mo pa ang aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal ka na niyang hinihintay.
paumanhin aking Don. Pero mahalaga ang aking katatagpuin. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan. Walang anuman, Ibarra. Pagtubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Nabusog kaya ang mga bisita sa ating daan, Isabel? Palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng handa. Nakalulungkot lamang at kailangan umalis ni Ibarra sa gitna ng kasiyahan. O siya, mayroon muna kayong mag-ama. At mag-aayos pa ako ng kusina. Tila yata may buhabagabag sa inyong kalooban naman. Meron nga po ba? Ang naman ina. Papasalamat lamang ako sa Panginoon at biniyayaan niya tayo ng maayos na buhay. Ngunit sa wari ko'y mas masaya sana tayo kung ang ina ay hindi nawala sa atin ng maaga. Papa, hindi na pong balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Panigurado ay pagod na kayo sa pagtanggap ng bisita kanina. Papasalamat talaga ako sa Panginoon at binigyan niya ako ng mabait at napakapitagang anak na at magaling. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Ay, nandiyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Kumusta si Bara? Salamat naman dumalo ko sa aming tahanan. Buenas tardes, Don Diego. Nais ko po sana makausap ang inyong anak. Abay, sige. Clarita, gusto kong makausap ni Ibarra. Isabel, sundin mo siya sa kanyang kato. At malamang, ayun yung nag-aayos o nahihiyak. Okay na siya. Maaari na kayo mag-asok sa Altea. Kailangan mo nang inumin, Ibarra. Gracias, senyor. Ngunit hindi na ako kailangan. Maswerte ako at napagkasundo tayo ng ating magulang o pakikasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakita pa ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Jesus. Siguro dahil dyan ay marami kang nabihag na kababaihan sa iyong bansang napuntahan. Isang babaeng obre ng Diyos ang aking sinisita. Bakit pa ako maghaharap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniniwalang sinasara mo ang iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa sumusuri ng kagandahan mula sa aking puso. Ikaw ang aking pinakainiibig. Patawad aking sinta. Ngunit kailangan ko lang isahin ng iyong piling. Bukas ay Todos los Santos. Kahit kailangan kong puntahan ng isang tao upang kausapin ko bukas. Naiintindihan ko, Ipana. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at iwasay. Paalam aking minamahal. Patubaan ka nawa ng may kapal. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapahit ng matid. Ano mo naman yan? Hindi ka ba nakakaranas sa bibig? Ay, naku, Tiago. Tigil-tigilan mo nga ako. Hindi ako manhid sa dating mga manliligaw. Magandang umaga po, Reverensa. Magandang umaga rin sa inyo. Isabel, Maria Clara, mukhang may pupuntahan kayo. Saan ang inyong tungo? Pumunta kami ng DNR naman. Kukunin ko lamang ang mga pinagkati doon. Sige, o bueno, kakausapin ko lamang iyong ama. Naway, makapaglakbay kayo ng ligtas. Muchas gracias, Padre. Santiago! Santiago! Ano ho inyong sadya? May importante akong sasabihin sa'yo. Mag-usap tayo sa lugar na walang makakarinig sa ating dalawa. Tandaan mo mabuti ang mga sinabi ko sa'yo. Santiago, para rin ito sa iyo ang pakalan. O sige, bueno, aalis na din ako. Sinasabi na nga ba?
Pasusundin ang aking mic. Sa ibang lugar lang tayo magukay. Bagong-bago pa yan. Pare-pareho ang bagong libingan. Ayoko na. May dugo pa ang mga buto at ang buhok. Masyado ka naman maselan. Kung ikaw ang humukay ng ginawa ko, isang bangkay, 20 araw pa lamang na ililibing. Madilim ang gabi noon, umuulan, namatay pa ang aking ilawan. Nakakakilabot naman ang sinabi mo. Alam mo ba ninyo ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Nandito lang ho yun. Ilagyan mo pa nga ho yun ng post palatandaan. Akala ko hubay alam ninyo kung nasa ng puntod ng aking ama. Dispensa ho, senyorito. Alam ko naman ho talaga yun eh. Hindi ko lang talaga mawari kung bakit po tayo nawawala. Ayun po. Magtanong ka sa sepulturero kung bakit ganoon ang puntod. Walang galang na ho. Alam po ba ninyo ang punto ni Don Rafael? Yung krus, sa puntod na may mga bulaklak, sinunog ko na. Sinunog! Opo, pinasunog yun ng kurang malaki. Kung gayon ay bakit kayo hinukay ang bangkay ng aking papa? Saan nyo dinala ang bangkay niya? Inutos po ng kurang malaki na ilibing sa salibingan ng mga injek. At ginawa nyo naman, sinong kura ang nag-utos sa inyo nito? Hindi po, mabigat noon ang bangkay at napakalakas ng ulan. Kaya inilagak ko muna sa ilog ang bangkay niya. Patawad po sa inyo. Walang galang na po, pate. Ikaw ba ang gumawa ng ganoong kalapastangaran sa bangkay ng aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man yun, sinasabi ko sa iyo ngayon pa lamang na wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Hindi ikaw. Sino? Hindi ko bakit ko ano ba talaga ang pagkakasala na gawa ng aking ama. Upang ang kanyang libingan at bangkay ay hindi na binigyan ng paggalang kasi naula pa. Sigurado kong hindi ako ang hanap. Hindi ang peltang kukura si Padre Damaso. Christine, hilahin mo na mabuti ang tali. Pahinga naman tayo, kaka. Kayo na pa tayo nakatayo at nagpapatunog na pampano. Di pa pwede, papagalitan tayo ng sakitan ngayon. Oo nga pala. Ilan ang sasakutin mo ngayon ba? Dalawang reals na naman, Christine. Pero mo muna kayo yung sabi ng titunan nila ako sa simbahan. Sige na. Para hindi na sila manggulat, makauwi na ako. Ako, Christine, 2 minuto na akong labot sa sakitan ngayon. At ang sinasabi namin na ako mga 2 ounce ng ginto. 32 reals yun. Kumbaga, 32 kamay, hindi ka sa kapagkando ko sa hinihingi nila. Natakot kasi ako eh. Napakasama ng kura at lalo na sa kristal na yan. Napakasinungaling nilang lahat. Umuwi ka na lang ngayon, kaka. Sabihin mo kayo nang na ayaw natin magsakristal. Alam namin na ikaw ang paniniwalaan nila, kahit ikaw na lang magsabi. Sabihin mo kayo nang na may split ako, kahit hindi ako makakauwi. Tapos salita ng ganyan, Crispin. Mga pasaway na bata, kahit kailan may wala na kayo nagawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, magmumulta ka na 2 reales sapagkat sa hindi mo magandang pagtunog ng kampana. Hindi ka uuwi ng alas 8, kundi alas 10 ng gabi. May tuli na ako sa wala ka pang pakailan, sumasagot ka pa. At ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo nilalabas ang 2 ounce na ginto na ninakaw mo. Pati sa simbahan pinagnanakawan ninyo. Hindi ko naman po yun nilakaw eh. Wala po ako nilalakaw na kahit ano. At sumasagot ka pa, ito ang sa iyo. Tama na po, kawawa po ba yan? Nako, sigurado ako matutuwa ang mga anak ko sa inyong dakong ulam. Nakikita akong gutom na sila mula sa simbahan. Nagugutom ako, Sisa.
Aba, ang sarap ng inain mo ah. Matikman nga. Pero Pedro, sa mga... Alis na ako. Hindi mo ba hintay ng pagdating ng mga anak mo? Alam ko isusweldo si Basilio ngayong araw. Ganun ba? Ipagtabi mo ako ng isang riles. Sige na, mauna na ako. Baka mahuli ako sa sultada na tinali ko. Inang! Inang! Pinabunin niyo ang pinto! Jesus Mariosep, anong nangyari sa'yo, Basilio? Huwag kayong magkalita, inay. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Ay, salamat naman at buhay siya. Ako po'y tumakas sa kumbento. Ngayon lamang po ako pinauwi ng Sakristan Mayor dahil di daw po ako makauwi. Kundi, alas 10 ng gabi, baka nang lakad ng alas 9. Kaya't noong nakasalubong ko ang mga guardia civil sa bayan at sinigwan ako ng Puen Bibe, ay nagtatakbo ako. Pinaputukan po nila ako at 10 ang dumapli sa aking noo. Walang hiya talaga yung mga gwardiya sibil, mga walang puso. Halika, Basilio, kamutin natin ang sugat mo. Pagpasensyahan mo na at tawilis na lamang ang nakita sa inyo. Naganda ako ng masarap na ulam kanina, ngunit inubos yung lahat ng iyong ama. Pagpasensyahan mo na lamang siya. Hindi ka po ba niya sinaktan? Huwag kang mag-alala, hindi naman niya ako sinaktan. Bakit daw hindi uuwi si Christine? Pinarusahan po siya ng Sakristan Mayor dahil nagdako daw po siya ng 2 onsa ng ginto. Hindi naman talaga siya ang nagnakaw. Ngunit hindi daw po siya makauwi hanggang hindi niya yun binabalik. Mahabaging Panginoon. Kawawa naman ang bunso ko. Hindi naman siya ganun tao. Hayaan mo. At bukas, kakausapin ka muna. Dadalan ko siya ng gulay at hilingin ang kalayaan niya. Sige na, matulog ka na at huwag mo nang isipin niya. Tao po. Magandang araw po. Sino ka? Ako po si Sisa. Nais ko po sanang makausap ang mura. Hindi maaari, isa kita mura. Kung gayon ay, kahit yung anak ko na lamang na sa Christine, huwag na po magkaila. Alam ko lahat, hindi ako muna sa ibang bahasa. Si Basilio ay nagsibawan. Ngunit, naimundo dito si Christine. Naiwan na. Ngunit tumakas ng pagkatapos ng ako ng maraming bahay. Baka mga inahapos ng Guardia Civil eh. Alam mo, napakabuti ng asawa. Nandun sa sumarap ng mga anak. Dapat nakakayaan na. Yan siya yung maliit. Naku, pakilit ang tangkan ng ama. Hindi mo ba naiintindihan? Masakit ang pura. Diyos ko, huwag po ninyong pababayaan ang aking mga anak. Sisa, ikaw ba ang ina ng mga batang magnanakaw? Opo, ako si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang aking mga anak. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Totoo ang aking mga sinasabi. Kung gayon, ikaw ay aming isasama. Casilia! Crispin! Mga anak ko! Nasaan kayo? Inang! Inang! Nandiyan ba kayo? Uy! Uy, batang hinahanap namin ah! Ang gagawa ng masama! Crispin! Basilio! Nasaan na ba kayo mga anak ko? Hangin? Nakita mo bang mga anak ko? Hindi. Una, nakita mo bang mga anak ko? Sina Crispin, si Basilio. Sabihan mo kapag nakita mo sila. Crispin! Basilio! Ipahanda ko na lahat ng kailangan bago pa magpukaliwayway. Ayoko makasama ang Cora. Bakit? Pakiwari ko'y binabantay niya ang lahat ng kilos ko. Natakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikilabutan ako sa tinig niyang waring napakahiwaga. Madalas ay hindi ko maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Itinatanong niya sa akin kung hindi ko raw ba napapanaginipan ang sulat ng aking ina.
Maging sina Silang at Anteng ay nakababalitang hindi na raw masyado kumakain ng kura at tila napapabayaan ang kanyang sarili. Ngunit hindi natin maaaring hindi siya kumbindahin. Ikaw agalaan tayo dito. At isa pa'y narito na siya. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka kayo'y magkasakit. Di ba kayo natatakot magkasakit o magkasipon? Buenas noches, Padre. Napakasarap. Manghap na sariwang hangin. Isang kasiyahan ang inanda namin ng aking mga kaibigan. Maaari po ba kayong dumalo? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa batis po ng Gubat de Daraos. Malapit po sa puno ng Balete. Iyon po ang lugar na napili ng mga dalaga. Para patunayan na ako'y walang sama ng loob dahil sa nangyari. Malugod kong tinatanggap ang iyong paanyaya. Maria Clara, alis na ako. Dito na lamang tayo bukas. Pati Salvi, mauuna na po ako. Nariyan po pala kayo, Ginoo. Nabahala ko po ata kayo. May paglilingkod ba ako sa'yo? Ninais lamang po ako yung sangguni. Bakit po kayo nagsusulat ng hieroglipiko? Dahil hindi ako sumusulat sa aking panahon. Kundi nagsusulat ako para sa inaharap. Sa panahon ngayon, nang mababasa na ang aking mga sinusulat, tiyak na ito'y hindi pa halagaan at ito'y susunugin pa. Anong wika po ang sinusulat nyo? Ang ating wika, ang wikang Tagalog. Maaari po bang gamitan ng hieroglipiko ang wikang Tagalog? Maaari. Higit na mabuti ang alpabetong Tagalog kaysa wikang Latin. Nais ko po sanang humingi ng tulong sa inyo katulad ng ginagawa ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa. Nais ko po sana magpatayo ng paaralan at pag-alala na rin sa aking kasintahan. Matagal ko nang pinangarap iyan. Pangarap ng isang baliw. Naniniwala ako na matutuloy ang aking plano ng walang sagabal. Matutuloy ang inyong plano kung kayo may kipagtulungan sa mga taong sinasabi ko. Makapangyarihan ng kura. Subalit hindi ako naniniwala sa mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang taong bayan ay maniniwala sa katuwiran at pamahalaang mabuting hangarin. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kura. Sumusunod lamang ang kamay sa idinidikta ng isip. Parang isang pagmamalabis ang iyong pahayag. Sa katunayan ay wala pa pong bayang dumaray. Pipi ang bayan kaya hindi tumaray. Mabigo man kayo, nakakatuwang ginawa ninyo ang nararapat niyong gawin. Naniniwala po ako sa inyong sinasabi. Ngayon ay pupuntahan ko ang kura. Sana hindi siya katulad ni Padre Damaso. Maraming salamat po, Ginoo. Ako'y papatungo na. Elias! Hili ka! Di ko inakalang pupunta ka dito. Tara, mag-usap tayo. Patawad sa inyo. Pero dapat talaga mag-ingat na kayo. Marami kayong liing nakaaway. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Marami pa silang mga nagtatago sa likod ng mga nakangiting mukha at mabait na kataongan. Ikinalulungkot ko lamang ang pagkamatay niya kanina. Siguro, kung buhay siya ay napakinabangan natin siya upang matuntun ang iba pang kaaway. Patawad. Ngunit nagkakamali kayo. Bueno, aalis na ako. Maraming salamat po. Ako po dapat ang magpasalamat sa inyo dahil niligtas niyo ang aking buhay. Magkikita pa po ba tayo ulit? Oo naman po. Paalam, Elias. Ba't hindi nyo ipagpatuloy ang inyong pinag-uusapan? Nabanggit lamang ni Crisostomo ang mga taong tumulong sa kanya gaya ng mga arkitekto at mga reverensya. Nakakatawa lamang. Ang mga taong kumuha ng serbisyong arkitekto
Nagpapakita lamang ito ng isang kamamayan ng isang Indio na nagdudunong-dunungan. Ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbahan na yan. Subalit ang pinatatayang gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto, ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na suwali. Magbabayad yan lahat! Walang kahit sino man ang maaaring umaligtas ka sa aking ama. Itong paring ito ang pinakairiwas-iwasan ko! Isang paring walang galang at walang utang na loob! Isa siyang demonyo nagbabadal-banalan! Siguro ay mararapat siyang mamatay. Huwag, senyor! Huwag mong pabayaan ang sarili mo na magkasala sa Diyos! Magdasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Makikita na natin kung dugo o lusak ang nagdaloy sa ugat mo. Basta mo! Bakit? Maawa ka! Vamos magkantar ikaw! No hace falta español! Cantar! Cantar! Ipinakikilala ko lahat sa inyo si Don Alfonso Linares Espadanya. Siya inaanak na kamag-anak ng Padre Damaso at kalihim ng lahat ng ministro. Naparito ang Kapitan General? Kasinungalingan! Maniwala kayo dyan na po. Sayang, maagagasang ang pagkakasakit ni Clarita. Narinig mo ba, pinsan? Hindi karaniwang tahanan ang iyong pinanhig. Sinasabi ko sa iyo, Don Santiago, ang aming pisang ito ay kaibigan ng mga duke at ministro sa Madrid, at malimit kumain sa Conde del Campanario. Nando kayo din ito. Saan ko po kayo matatagpuan si Padre Damaso? May liham po akong dala para sa kanya. Siya sana'y sasadyan ko kung di dahil pagkakataong ito ako'y naparito. Nasa bayang ito siya ngayon. At mamaya pa rito. De Espadanya, tingnan natin si Clarita. Alang-alang lamang sa ito, ang asawa ko hindi gumagamot kundi sa matataas sa tao lamang, noong siya'y nasa Madrid pa. May sakit, ngunit mapapagaling. Sa umaga ay liken at gatas, harabe de Antea, at 2 pildoras de Sinoglas. Gagaling ka, Clarita. Nakasal mo lamang ang iyong loob. Ang sadya namin ay gamutin ka. Ipapakilala kita sa aming pinsan. General Linares, narito na si Padre Damaso. Maria. 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 Naku. Hindi ko pwedeng mamatay. Ikaw! Ikaw ang inaanak ni Carligos! May liyam si sa akin, ukol sa iyo. Tila, hindi na kita nakilala. Dangan kasi ay, hindi ka pa sinisilang nang ako'y umalis sa Espanya. Sinasabi na kailangan kita ihanap ng trabaho at iyong mapangasawa. Ang trabaho ay madali lang. Marunong ka bang sumulat at magbasa? Ako po'y nag-aaral ng pagkamanananggol sa Universidad ng Central. Diyaskes! Hindi ko akalain. Ang boses mo ay parang mahinhing babae. Babae? May ipapakaalala ako sa'yo. Isang babae. Oo, isang babae. Hindi po naman ako nagmamadali, Padre. Isang babae.
Halika't kausapin natin si Santiago. Napakapangit ng mga bahay. Halatang angel lamang ang pwedeng manirahan. At aba, mga walang paggalang. Hindi man lang marunong magbigay pugay sa tulad nating maharlika. Hindi katakatakan puro pangutya lang mga maririnig ko sa pride tungkol sa kanila. Ba't ganyan kayo makati ngayon? Nainggit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag ka sumigaw dito at nakakaya sa mga tao. Huwag kang humarang kung ayaw kong kailangan sa piso mo. Ako? Mainggit? At bakit? Kinaingitan ko nga ang iyong kulot. Para sa iyong kalamat, Doña Alpereza, hindi ako profesyalang katulad mo. Sa sobrang sopistikado kong tao, walang alperes na nakakapasok sa aking tahanan kundi naghihintay lamang sa aming pintuan. Aba, Excelentisima, Senyora Puput. Hindi nga nakakapasok ang mga alpares na pilakyod ng tulad ng iyong asawa. Ha? Aba, talagang ginagalit mo ako ah. Bumaba ka dyan, Doña Konsolasyon. Dito tayo magtoos, walang hiyang probinsyana. Napandera ka lang ng noon ng napikot mong asawa. Aba, gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Grisera. Napakagandang tanawin, dalawang donyang walang asal na nag-aaway sa mismong darungawan ng bintana ng bahay ng Alper. Ano kayang kahihitnan yun? Gaya ni Ibarra, nagpunta kami para sa maraming bansa. Marahil magkapareho kami ni Ibarra ng piling. Linares, puntahan mo Alperes at hamunin mo siya ng sable o Bakit, Doña Victorina? Ano nangyari? dahil siya at ang Querida ay niliba kami. Responsibilidad mo ipagtanggol kami. Kung hindi, malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag kang mag-ingay, Doña Victorina. Kung gayon, anong gusto niya mangyari? Gawin na. Ang pinsan ko si Linares ay hahamunin ang Alperes. Kung hindi, huwag mo siya ipapakasal sa iyong anak. Bakit umiyak si Clarita? Hindi siya nasabihan sa akin pagkakusindo. Na hindi si Ibarra ang kanyang bakasilan. Hindi si Linares. Ang ginawa ko, isang bangkay. Hala, sayang! Diyos ko! Pichek! Ate Chayla! Hijo, bakit ka pa nagsasayang ng pera upang makapunta sa Europa? 1, 2, 3, go! Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit, bukod sa inang Espanya, ay wala na akong napuntahan pa bukod sa ating bansa. Aalis na ako. Hindi mo ba hintayin ang pagdat... Ba't nakakiti? Tama na po akong pigilan. Gagawin